tak, at iba pa. Saka mga halamang gamot na merong basbas na mga engkantong gabay niya. Bukod dito, may ibinigay rin sa amin tong bato na singlaki ng normal na bunga ng kalabasa. Pero hindi raw to basta-basta bato lang. Dahil ang batong to ay galing pa raw kalawakan. Matagal na raw tong nasa kanya. Nahulog daw to mula sa kalawakan. At siya ang nakakuha nito. Takot daw ang mga masasamang nilalang sa batong to. Hindi na rin kami nagtagal sa bahay ng albularyo na to dahil pasapit na ang gabi. Ang bigat naman ito kung dadalhin natin sa labanan tunay. Takot nga ang mga aswang dito pero sa gabal naman to. Baka dito pa tayo mapahamak. Narinig mo naman ang sinabi ng kaibigang albularyo ng tatay mo. Makakatulong to sa atin. Pwede na itong hati-hatiin. At saka iba to na lang sa kalaban. Tingnan mo, hindi siya katulad ng mga ordinaryong mga batong natitipak. Tama si nanay. Maaari itong hati-hatiin at gawing pamato. Kaso ang problema lang, baka hindi kami makatama sa mga aswang. Maganda ang kulay ng bato na to. Kulay pula na merong kulay puting guhit-guhit. Kapag tinamaan ng sikat ng araw, kumikinang to. Medyo madilim na nito nang makarating kami sa bahay ni nanay. Pero hindi mapakali si nanay. May kakaibang amoy daw tong naaamoy sa paligid. Bilis pumasok sa bahay, Ellison. May nararamdaman akong panganib. Aligaga nitong sabi sa akin. Nagmadali naman ako nitong pumasok. Kumukulo kasi yung lana sa maliit na bote na nakatali sa bewang ni nanay. Isa lang ang ibig sabihin nito, may aswang sa paligid namin. Sinarado namin yung mga bintana at pinto. Maya-maya pa ay may biglang kumatok. Diyan ka lang, Ellison. Sisilipin ko lang kung sino to. Maganda ka. Mukhang mapapasabak na tayo ngayon. Kinuha ko yung Indian target ni tatay at saka tinago sa bewang ko yung punyal. Pagkabalik ko kay nanay, sabi niya sa akin, kumpirmado na aswang raw yung kumakatok at dalawa raw sila, babae at lalaki. Ano gagawin natin, Nay? Bubuksan ba natin? Bubuksan natin. Pero huwag kang magpapalata na alam nating mga aswang sila. Itago mo yung mga sandata mo. Ihanda mo lang yung sarili mo. Bago namin binuksan yung pinto, kumuha muna si nanay ng maraming asin at saka inilagay sa kanyang bulsa to. Mukhang gusto ng mga aswang na makipaglaro sa amin ito. Pagkabukas namin ng pinto, nagulat ako dahil yung lalaking nakita ko ay yung lalaking binigyan ko ng tubig sa may palayan. May kasama pa tong babaeng kasing edad lang niya. Ay, magandang hapon sa inyo. Natatandaan mo ba ako, Tutoy? Ako yung... Opo naman. Ikaw yung binigyan ko ng tubig nung nakaraan, di ba? Mabuti naman. Kasama ko yung aking may bahay na si Linda. Ngumiti naman yung alis sa amin. Pareho lang silang walang suot na tsinelas. Parang sanay na sanay silang magpaa. May napansin lang ako sa ali. May mga peklat tong mga haba sa kamay. Para bang galing sa matatalim na bagay. Magkakilala pala kayo, anak ko? Siya nga pala. Hindi ako nakapagpakilala sa inyo nakaraan, Tutoy. Ako nga pala si Ador. Ellison naman po ang pangalan ko, mga Ador. At ito naman ang nanay Lorna ko. Ano po bang sadya nyo rito? Wala naman. Pwede ba kaming pumasok? Gusto lang namin sana magpahinga kahit saglit. Malayo pa kasi yung pinanggalingan namin eh. Pasimpleng tumingin si nanay sa akin habang ngingiti-ngiti. Pero yung mata nito ay nagbigay signal sa akin. Palatandaan na sa anumang oras ay gugulatin kami ng mga to para sugurin. Sandali lang po. Medyo magulo kasing loob ng bahay namin. Halika muna, anak. Tulungan mo muna akong ayusin yon. Hinila ako ni nanay at saka pabulong na kinausap. Maganda raw ako dahil kami ang unang aatake sa kanila. Pagkasaboy raw nito ng asin, banatan ko na daw kagad ng punyal at siya na raw ang bahalang tumapos. Pagkabalik namin sa mag-asawa, pinatuloy namin ang mga to sa bahay. Mahahalata sa mga galaw nila na parang pinag-aaralan nila ang bawat sulok ng bahay namin. Kasi yung mga mata nila ay ikot ng ikot. Kayo lang dalawa rito? Oo, kami lang dalawa. Anong gusto niyong inumin? Kalmado at walang baka sa pagkatakot ang itinugo ni nanay sa kanya. Patunay na bihasa na talaga tong makipag-usap sa mga kagaya nila. Ngingiti-ngiti ito at nakikipagtitigan habang kinakausap ang dalawa. Tumingin si nanay sa akin, sabay ngiti ng matamis. Ngayon na, Ellison! Sabay dukot nito ng asin sa bulsa at saboy sa dalawang bisita namin. Nagsikulasan sila dahil sa gulat. Agad umusok ang mga balat nila. Nalalapnos at nasusunog ang mga to. Nang makita kong gulong-gulo sila at hindi alam ang gagawin, mabilis ko nang inilabas ang punyal ko. Agad kong inundayan ng saksak ang babae dahil siya ang mas malapit sa akin. Napasigaw to nang malakas nang bumaon yung punyal ko sa dibdib niya. Tapos inilipat ko yung atensyon ko kay Mang Ador at siya naman ang pinuntirya ko. Ngunit mabilis nung nakarecover mula sa pagkapaso sa asin. Kaya sa balikat ko lang to tinamaan. Bahagya tong umatras
at agad na nagpalit ng anyo sa isang mabagsik na aswang. Mula sa likuran ko naman ay maririnig ko ang palahaw ng babaeng aswang. Pinaglalatigo na pala to ni nanay ng buntot pagi. Baka nakakalimutan yung pamilya ng manggagamot at antingero tong bahay na pinasok nyo! Asawa ko! Asawa ko! Hindi ko akalain na malalaman yung mga aswang kami. Pakawalan mo ang asawa ko! Masyado nyo naman kaming minamaliit! Hindi naman kayo basta-basta papasok dito kung natatakot kayo sa amin! Pero dahil malakas ang loob nyong mag-asawa, binaliwala nyo lang yung kakayahan namin! At yun ang malaking pagkakamali nyo! Papatayin ko kayo! Uubusin ko ang lahi nyo! Pinatay ng asawa mo ang anak namin! At ngayon, kaganti kami! Ah, ganun ba, Mang Ador? Paano kung unahin naming paslang itong asawa mong naghihingalo na? Nakasayad na sa sahig ang mukha ng babaeng aswang habang nangihina. Puno ng latay ang katawan nito mula sa buntot pagi na hawak ni nanay. Hindi na nito magawa pang lumaban dahil na rin sa natabong sugat nito na mula sa punyal ko. Tumutulo ang laway nito at hindi makatayo. Pakawan